Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! EDSA Rebuild, ipinagpaliban muna. Implementasyon ng No Contact Apprehension Policy tuloy-tuloy pa rin. Police visibility at mabilis na pagresponde ng kapulisan, pangako ng bagong PNP Chief General Nicolas Torre sa isinagawang change of command kanina. Sa balitang probinsya, kumpirmadong kaso ng Mpox sa Iloilo, umakyat na sa 4. Localized thunderstorm, nagdala ng matinding pagbaha sa ilang lugar sa Maguindanao. At dagdag at kaunting bawas sa presyo ng produktong petrolyo, asahan bukas. Ipinagpaliban man ang simula ng EDSA Rebuild, tuloy-tuloy pa rin ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Kaya in-instructionan ko si Secretary Vince Dizon at saka si Secretary Manny Bunuan ng DPWH ay sinabi ko, pause muna doon sa rehabilitation. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Kahit postponed na ang EDSA Rebuild Project alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, tuloy pa rin ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy sa EDSA at iba pang kalsada sa Metro Manila. Kinumpirma naman ng Department of Transportation na cancelled na muna ang odd-even coding scheme na ipatutupad sana sa June 16 sa EDSA. The odd-even scheme was an idea of the MMDA. They wanted to dry run it for a month. But obviously now with the pause ordered by the President and the instructions to find a better way, MMDA has already announced that the odd-even scheme will not be pursued. No, while during this period where we're finding a better way. Dahil pinangangambahan na matinding traffic ang idudulot ng EDSA Rebuild sa pangunahing kalsada ng Metro Manila, ipinag-utosan niya ng Pangulo na tapusin lamang ng 6 na buwan ng proyekto imbis na 2 taon. What the President has said now is, let's go back to the drawing board. Let's find a better way. He wants it 6 months. Or, if possible, less within a year. No? So, yun, klarong-klaro na direktiba yun. We cannot do this using the conventional way because the conventional way will take too long. Dahil dyan, binasura muna ang naunang plano ng Department of Public Works and Highways na pagkukumpuni ng EDSA na lane by lane. Ayon kay Dizon, naabisuhan ng Pangulo ng ilang stakeholders na may ibang paraan ng pagsasaayos ng EDSA na hindi magdudulot ng patinding aberya sa publiko. Nitong weekend, sinabi ng Pangulo na batid niya ang hirap na kakaharapin ng mga commuter sa oras na masimula ng pagkukumpuni ng EDSA, kaya minabuti niyang ipag-utos ang mas malalim pang pag-aaral hinggil sa naturang proyekto. So sa ngayon, maliwanag na napakarami ang mahihirapan pagka tinuloy natin yung EDSA rehabilitation. We will find, in other words, ang sinasabi ko, we will find a better way na hindi masyadong mahirap para sa ating mga commuter. Ngayong buwan sana ay sisimula ng DPWH ang pagkukumpuni ng EDSA na may habang 24 kilometers para sa paglalatag ng makapal na aspalto sa mga sirang bahagi ng kalsada. Bahagi rin ng plano ang road widening, sidewalk improvement, drainage upgrade, at bridge and flyover maintenance sa kahabaan ng EDSA. 8.7 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para dito. Michelle Guillam para sa All TV News Channel 2. Sa ginanap na change of command ceremony kanina sa Camp Crame, ipinasa na nagretirong si General Romel Marbil ang baton kay Police General Nicolas Torre III bilang ika-31 PNP Chief. Narito ang report. We will be present. Makikita nyo kami sa kalsada, sa komunidad, sa palengke at sa bawat lugar na kinakailangan ng ating presensya para magbigay ng kapanatagan at ng kalooban.
Yan ang pangako ng bagong upong hepe ng Philippine National Police na si Police General Nicolas Torre III. Mahigpit ang atas nito sa pulisya. Wala umunong pulis na nagliliwaliw. Mayroon dapat police visibility o mga nakaposteng on duty round the clock. Sa kabila nito, 8 oras naman ang trabaho. Nang sa gayon ay magkaroon pa rin ng oras para sa kani-kanilang pamilya. Nais din ni General Torre na maging mabilis ang pagresponde ng pulisya. We will institutionalize a 3-minute emergency response time in major urban centers. Si Torre ang kauna-unahang hepe ng PNP na galing sa PNP Academy. Mula siya sa tagapaglunsad class of 1993. Nanungkulan ito bilang director ng Quezon City Police District at Davao Regional Police Office kung saan pinangunahan nito ang pagtugis kay KOJC leader Apollo Kibuloy. At itong Marso naman bilang CIDG chief. Nanguna rin ito sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte papunta sa ICC. Pinalitan ni Torre si General Romel Marbil na binigyan din ng retirement honors kanina. Ipinagmalaki ni Marbil na walang krimeng hindi nasolusyonan sa kanyang panunungkulan. Tiwala naman si Pangulong Marcos sa kakayanan ni Torre na pamunuan ang mahigit 200,000 uniformadong hanay. May the PNP become a source of hope and reassurance to every community that you protect. Alamin ang latest na balita sa probinsya. Mula Kalibo Cable News, mabilis na balitang hatid ni Era Joy Briones. Sa Iloilo City, kinumpirma ng Iloilo City Health Office na 4 na ang kumpirmadong kaso ng Mpox habang 2 naman ang suspected cases. Ito ang kinumpirma ni Dr. Mary Ann Diaz, Iloilo City Health Officer, sa isinagawang press briefing ngayong araw June 2, 2025. Ayon sa City Health Office, ang isa sa mga kaso ay may travel history at ang iba ay under investigation para malaman ang pinagmulan nito. Nasa stable na condition din ang makumpirmadong kaso ng Mpox habang patuloy namang minomonitor ng City Health ang mga eskwelahan at border checkpoints sa lugar. Sa Baguio City, 3 ang patay sa karambola ng 4 na sasakyan sa Bucaucan Road nitong May 29. Sa inisyal na investigasyon ng Baguio PNP, nakitang nag-swerving ang closed van pababa ng Bucaucan Road nang banggain nito ang Tamaraw FX. Nagdire-diretso pa ito pababa at sinalpok ang nakapark na SUV at L300. Patay ang driver ng van at 2 sakay nito habang sugatan naman ang driver ng FX. Human error ang dahilan na tinitingnan ng pulisya sa nangyari. Patuloy na rin ang investigasyon ng otoridad at traffic management sa insidente. Sa Maguindanao del Sur, binaha ang ilang lugar sa Dato Unsay dahil sa walang tigil na pagulan sa lugar kahapon. Sa litrato ni Sarahudin Ampatuan, makikita ang pagragasa ng baha sa kanilang barangay. Sa kuha naman ni Nornisa, umabot sa National Highway sa bayan ng Satan ang pagbaha na nagpabagal ng trapiko sa lugar. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang sanhi ng walang tigil na pagulan sa Mindanao na nagdulot din ng matinding pagbaha. Era J. Briones para sa All TV News, Channel 2. Sa mga motorista, magpakarga na kayo ngayong araw dahil bukas tataas ang presyo ng gasolina at diesel habang kakarampot naman ang ibinaba ng kerosene. Sa abiso ng ilang oil companies, tataas ng 40 centavos ang kada litro ng gasolina habang 30 centavos naman ang itataas ng diesel, 10 centavos naman ang ibababa sa presyo ng kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang dagdag bawas sa presyo ay dahil sa napipintong parusa ng US sa Russia at ang lumalalang tensyon sa mga oil-producing nations. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.